skip na natin yung, hindi, punta na tayo sa next page, please. Next page tayo. Okay. Now, ano ba yung mga terminologies here for urine volume? Anong tawag kapag mataas, kapag mababa, or madalas sa gabi, or pag wala talagang napoproduce na urine daw? Okay, basic terms muna tayo. Dapat familiar tayo dito. First is polyuria. Okay, pag sinabing poly, it means many. Marami, daghan, madamo. Yan. Urea is urine. So when we say polyuria, it simply means many urine. Maraming ihe. But that is not enough. You should know the volume in polyuria kasi na itatanong yan sa board exams. It's more than 2,000 ml per day kay Henry and 2.5 liters per day kay Strasinger. Tandang-tanda ko nung board exam ko talaga, ang lumabas ay yung kay Henry. At madalas si Henry naman po ang nasusunod dyan. Ang tanong, sir, when do we have polyuria? Self-explanatory. Inom ka ng inom ng tubig, ihi ng ihe. Tama? Kinakabahan, ihi ng ihe. Kiniginaw, ihi ng ihe. Kinikilig, ihi ng ihe. Ihi na lang ang nakakapagpakilig sa akin. Pero talaga kapag single, no? Uy, pwedeng gawing banat yun. Ihi ka ba? Uy, nagtatanong ako. Ihi ka ba? Bakit? Ang panghi mo kasi. Kala mo kinikilig ako sa'yo. Ang bitter, no? Bitter ng mga taong to, no? Okay, tandaan natin, my friend, na meron ditong dalawang diabetes na may polyuria. We have mellitus at saka insipidus. Okay? Both have polyuria. Parehas ditong may pag-ihi na pag-ihi. Ganon. Okay? Yung word na diabetes nga ay it refers to the word pag-ihi ng marami. Eh sir, ano pong pinakaiba ng mellitus at saka insipidus? Okay, both have polyuria. Tinanong sa board exams dati. What single parameter is used to differentiate DM and DI? Walang iba pang this specific gravity. Ang tanong, bakit kapag mellitus high ang specific gravity, bakit mataas ang SG in mellitus? Siyempre, umiihi ka ng glucose dyan in mellitus, di ba? And glucose increases the specific gravity. Eh bakit kapag insipidus, very low naman ang specific grav? Kasi in insipidus, halos puro water lang ang naiihi. Kaya dilute na dilute ang urine in insipidus. Halos puro water lang ang laman. Okay, nice to know, my friend. Saba, the word mellitus means sweet. Yes, matamis. And the word insipidus means tasteless. Walang lasa. Why lamig? Okay, ayun na. Mellitus means sweet and insipidus means tasteless. Parang relasyon nyo. Dati mellitus, ngayon insipidus na. Boom! Ang lalim. Pang matalino lang. Diba may mga gantong mga couple, no? Sa una, ang sweet-sweet nila, no? Pero nung tumagal, hindi na sila sweet. So, ibahin na natin, hindi na ganyan ang term. Lo, ba't ganun sinaganto at ganyan? Dati mellitus, ngayon insipidus na. Diba? Pang matalino. Tayo lang nakakaalam yan. Hindi alam ng mga commoners yan. Yes, commoners. Hampas lupa. Mega nerd. Okay, move on tayo sa next part. Okay. Next, we have oliguria. Ang prefix dito is oligo. Suffix is uria. Oligo means few and uria means urine. So pag sinabing oliguria, it simply means few urine. But that is not enough. You should know the volume in oliguria kasi naitatanong din yan dati. Less than 500 ml per day kay Henry and less than 400 ml kay Strasinger. Kung pipili ka sa dalawa, pili madalang si Henry. Ang tanong, sir, when do we have oliguria? Okay, syempre kung ikaw ay dehydrated, hindi ka umiinom ng water, puro coke ang iniinom mo, expect na mababa ang urine volume mo. Or baka meron ka na palang kidney stones or tumor. Yung mga kidney stones or tumor na yon, they block or obstruct your urinary tract. Kaya po kakaunti lang ang naiihi. Next is anuria. Pag merong prefix na a or an, ano po ba yon? It means absent or absence. Okay, pag sinabing anuria, ano yon? Absence of urine or complete cessation of urine flow. Wala daw naiihi dyan. Pero actually, sabi sa Grab's textbook, hindi naman talaga siya complete absence. Meron pa din namang naiihi. Oo, yun nga lang, kaunti lang. Gano'ng kaunti? It's less than 100 ml per day. Despite of fluid intake, umiinom naman ng water si patient, ganun pa rin kaunti ang nailalabas na urine. Meron siyang anuria nun. Okay? Ang tanong, sir, when do we have anuria? Kapag sobrang laki na ng kidney stone, halimbawa na yung kidney stone ay kasing laki na ng kidney, o hindi na makalabas yung urine, tama? Or baka meron ka palang tumor na malaki, di ba? Ganun kaya hindi na ilalabas ang urine, or na-expose ka sa chemicals, kaya yung mga nephrons mo hindi makagana ng maayos, hindi nagpa-function well, kaya walang napoproduce na urine, or kakaunti lang ang blood na nagpo-flow sa urine. Mga ganon, nasa handouts naman yan lahat. Okay?
And last term is nocturia. From the word nocturnal, ano po ba yung nocturnal? Sa gabi. Okay? But that is not enough. You should know the definition of nocturia. Yung complete definition, kasi dati na itatanong yan. What is the definition of nocturia? Kung ano yung nakalagay rito, yun ang sagot. Excretion of more than 500 ml of urine. Tandaan ang words na at night, kasi nga po nocturia, tama, with a specific gravity of less than 1.018. At ang nocturia daw ay common sa mga buntis. Diba? Meron pa ibang condition dyan sa handouts mo. Naku, ate, kapag ihi ka ng ihi sa gabi, baka buntis ka. Paano pag lalaki, ihi ng ihi sa gabi, buntis din ba yun? Tama? Baka lasing lang yan at pwede makabuntis. Bis, diba sabi nga, pag may alak, may balak. Pero tandaan mo, my friend, hindi lahat ng umiinom ng alak ay may balak. Yung iba ay umiinom ng alak dahil ang puso ay wasak. Pero di ko kaya bumitaw ng bigay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Next category na tayo. Ano ba yan? Puro tayo kalokohan dito, no? Lecture pa yan. Nako. Well, ibahin nyo ako. Meron tayong na-skip dito, yung wala lang sa video, no? Meron pa isang term dyan called diuresis. Check mo yung notes mo. Ang diuresis naman ay transient increase in urine volume or excretion. Di ba may mga oras na parang mayat-maya yung ihi natin? Yes, yun yung diuresis. Pero yung volume, hindi naman siya lumagpas sa normal. Basta, ano lang, ihi ka ng ihi during a specific period of time. It's diuresis. Okay, next category na tayo. Let's talk about urine color. Sabi daw dito, urine color is a rough indicator of the degree of hydration. If you drink a lot of water, expect na ganito ang color range ng ihi mo. Kapag naman dark yellow, ganyan, that indicates dehydration already, and this one correlates with the specific gravity. Pag nag-work ka na sa laboratory, naka-encounter ka ng ganito, pag ganito ang color, colorless or pale yellow, usually low ang specific gravity niyan kasi halos puro water lang po ang laman niyan. At kapag ganito naman ang color, yellow to dark yellow, madalas mataas ang specific gravity dyan. Now, in the laboratory, how do we determine urine color? Okay, how do I determine urine color? Ganito lang. Okay, kunwari ito yung test tube na may urine, itatapat mo lang siya sa white na background. Okay, kagaya nyo nasa picture. Of course, meron pong light source, good light source, pero hindi sa light source itatapat. Itatapat siya sa white background, so mas madali siyang makita yung color. Okay? Now, basic muna tayo. There are 3 pigments in urine, tatlong pampakulay sa ihi. The first one is the major one, and that is called urochrome. This is the major pigment sa urine, and this is the main reason why our urine is yellowish. We all produce urochrome kasi para siyang byproduct ng metabolism. Okay? The higher the metabolic rate or metabolism, the higher the amount of urochrome. Mas madilaw yung ihi mo, and vice versa. Alright? Next, number 2 is uroerythrin, and this one is color pink naman. This pigment deposits in amorphous urates as well as uric acid crystal. Next pigment is urobilin. This is derived from what chromogen? It is derived from urobilinogen. Kapag tinanong ko sa board exam mo, what is the color of urobilinogen? Ang sagot doon ay colorless. Okay? Urobilinogen is colorless. But once oxidized to urobilin, dun siya nagkakakolor. Ang tanong, sir, anong color ng urobilin? Kung ano ang color ng tae mo or ng pupo mo. Kasi yun din naman ang color or pigment na present sa stool normally, si urobilin. Anong color? Orange-brown. Ang question, sir, kailan po present ang urobilin sa urine? Sa mga old specimens, sa mga hindi na fresh. Move on na tayo sa next part. Let's talk about urine color. Prepare your highlighter kasi mag-highlight tayo dito. Okay, first hanapin po yung color na dark yellow. Look for dark yellow at hanapin doon ang carotene. Carotene imparts what color to urine? It's dark yellow. Okay? Ang question, saan nakukuha ang carotene? Huwag ka na mag-isip. Sa carrots. Yes. And even yung royal na true orange na soft drink, ayan, nagkakos din daw siya ng madilaw na ihi kasi daw, meron din daw tong beta-carotene. Next, hanapin ang orange. Under ng orange, look for bilirubin. Itong bilirubin nagkakos ng orange color, minsan amber, minsan dark yellow, depende po sa source na ginamit mo. Okay? Basta ganun yung range niya, dark yellow or tea-colored or amber, pare-pares lang halos yun, di ba? Okay. Meron kamukha ang ating bilirubin and that is phenylpyridine or pyridium.
Ang pyridium or phenoxypyridine is a drug used to treat UTI. And when taking this drug, ang ihi daw ay yellowish or orangey, tapos viscous, malapot daw yung ihi, at kapag shinake, nagpo-produce din to ng yellow foam or orange foam similar to that of bilirubin. O sir, magkamukha po sila, paano ko malalaman ng difference, di ba? Paano ko madidistinguish? Simple lang, edi gumamit ka ng reagent strip for bilirubin. Next, hanapin ang blue-green, and hanapin po ang phenol. Okay, ang phenol daw, ano ba talagang color niyan? Iba-iba ang sinasabi ng mga libro. Okay, according sa ibang libro, ang phenol is brown. Ang phenol naman sa ibang libro ay green. Okay, ano ba talagang color, sir? Sa Strassinger blue-green. Ganito yan, my friend. Originally or initially, ang phenol daw is color brown. But when oxidized, it turns into green. Green ang best answer natin dito. Okay? And even yung pagmuya ng maraming chlorets daw, nagkukos ng green urine. Oo, green urine. Maybe because of the food color. Okay, next hanapin ang pink or red. Ito, highlight tayo. Hanapin po sa pink or red yung word na hematuria. Okay, hematuria. Himayin natin ang word na hematuria. Meron siyang suffix na uria. At ang root word nito ay hemato. Ano po yung hemato? It means blood. Tama. Uria is urine. O ano yung hematuria? Blood in urine or bloody urine or urinating blood. Umiihi ng dugo sa Tagalog. Okay, tandaan ang appearance. Kapag may hematuria, anong appearance ng urine? It's cloudy or smoky red. Parang ganito. Ayan, totoo yan. Cloudy red urine yan. Sir, why is it red? Kasi may dugo. May mga intact red cells siya, kaya po cloudy or smoky. Kapag naman ganito ang nakita mo, clear red. Okay, tapos nag-positive sa blood reagent strip, maaaring ang nakita mo ay hemoglobin or myoglobin. Both clear red ang hemo tsaka myo. Bakit red? Kasi yun ang color nila. Why clear? Kasi pigments lang sila. Mga color lang sila. Hindi sila mga cells, kaya clear red ito. Okay? Next, rifampin hanapin. Rifampin is an anti-TB drug. Gamot po sa tuberculosis yan. And when taking rifampin daw, most of your body fluids are color red. Ang ihi mo, color red. Ang stool, color red. Ang tears, color red. Lumuluhan ng dugo, parang milagrosa. And even semen daw is color red. Amniotic fluid color red. Next, hanapin ang burgundy or purplish red or port wine. Pare-pares lang po yan due to porphyrin. Okay? Minsan, walang port wine sa choices. Ano daw ang color pag may porphyrin sa urine? Ganyan, walang port wine. Your next answer will be red. Okay? Kung walang port wine, hanapin po ang red. Kung walang red, walang port wine, hanap ka ng next, purple or burgundy. Ganyan. Basta pili ka na lang ng pinakamalapit na sagot. Next, hanapin po yung brown or black. Now, magsa-start ako mag-flash ng mga pop-up questions. Yung mga pop-up questions dito ay actually mga board exam questions. Ito yung sample question dati. Ano din yung nag-cause ng black urine? A. Methemoglobin. B. Homogentic acid. C. Melanin or D. All of this. Napakadali. They are all correct. Letter D. Iba-ibang condition nga lang to. And we will encounter homogentic acid and melanin later. Dagdag kaalaman, my friend, meron pa hanapin po yung milky white. Yes, naitanong din yan dati. Ano daw yung nagkakos ng milky urine? Ang common cause niyan ay maraming WBCs. Look at the picture. Ayan o, milky ang ihi. Kapag sinentrifuge ang puti ng sediment, kapag in-examine sa microscope yan, napakaraming WBCs ka makikita. Skip na natin yung sa drugs at saka urine color. For self-reading na lang yan. Feel free to scan that if you want. Punta na tayo sa next page, please. Okay, next category na tayo. Let's talk about clarity or transparency or turbidity. Sa ibang book,